Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day! RJYC Vlog here. So, ito na nga. Huwag kayo masyadong nagpapaniwala sa mga nasa line-up ni Bangag. Kasi, halos lahat na nandyan ay mga walang isang salita. Mga tumalon, o kaya yung mga sinuka nila, kinain uli nila, ganon. Yung mga dati, ang sinusumpa nila at sinasabihan na mandarambong at mandidekwat ng salapi yung itong si Bangag, pero ngayon, kaalyado na nila. So, anong tawag mo sa ganon? Walang paninindigan. Na kapag may sinabi, at okay sa kanila yung yung it's gonna be benefit in their side, kakampihan na uli nila at kakainin na lang nila yung sinuka nila dati. So, pag mga ganyang tao na walang paninindigan, huwag kayong nagpapaniwala dyan. Kasi, mga taong walang paninindigan at may reputasyon na patalon-talon at kinakampihan lang kung saan sila makikinabang, ay hindi magandang ehemplo yan na para umupo sa isang posisyon. Dahil kung papipiliin sila over sa kapakinabangan ng sarili lang, over sa taong bayan, ang pipiliin ng mga yan ay kapakinabangan ng sarili lang nila. So, hindi nyo dapat sila iupo kapag hindi sila para sa taong bayan. Kasi para sa taong bayan yan, kapag may nakikita ka ng mali at meron ka ng nakikitang pang-aabuso at meron kang nakikitang pagnanakaw, pero hindi ka nagsasalita at wala kang sinasabi, ibig sabihin kasabwat ka na din doon. Kung wala kang ginagawa habang ang kapamilya mo o ang kababayan mo ay niloloko, ang kababayan mo ay ginagamitan ng mapang-abusong mga stylean, mga mapang-abusong nasa politiko, tas wala kang ginagawa, wala kang sinasabi, hindi mo ipinagtatanggol yung kapwa mo, wala yan. Hindi nyo dapat iupo yung mga ganyang klaseng tao. Bakit? Siyempre, ang kakampihan lang nila kung saan sila makikinabang. Ang kakampihan lang nila kung sino yung makakatulong sa kanilang pansariling kapakinabangan. So, dapat wag nyong iuupo yung mga ganyan. At laging ang pipiliin nyo na tao ay yung gumagawa ng tama. Yung may reputasyon na dun lang sa tama. Wag kayong maniniwala sa mga matatamis ang dila. Mas okay pa nga tayo dun sa maaskad magsalita, nagmumura, dahil sa galit sa masasamang tao. Kesa naman yung bait-baitan, tapos hindi nga nagmumura, pero nagnanakaw naman habang nakatalikod yung mga mamamayang Pilipino. So, ano ang pipiliin nyo doon, di ba? So, doon na lang tayo sa nang didekwat, ay doon na lang tayo sa kahit nagmumura, hindi nang didekwat ng pera ng taong bayan para ang mga tao ay manatiling walang alam, mangmang, utos-utosan, aso, dahil ginagamit nila yung kapangyarihan nila para uto-utuin lang ang taong bayan. Okay? Huwag nyong iuupo sa posisyon ang mga ganyang klaseng tao. Dahil kapag sila hinahayaan nila na mapang-abuso ang kahit na sino, magiging mapang-abuso din yung mga yan. Trust me. Ang isang taong kaya nilang itolerate na mayroong nasasaktan sa harapan nila, kaya nilang itolerate na may inaapi, may ninanakawan, mayroong inaabuso at wala silang ginagawa, ibig sabihin, kayang-kaya din nilang gawin yan sa kapwa nila. Kasi walang paninindigan sa tama eh. Hindi sila umiimik. Isipin mo yun, akalain mo, binubugbog ka na sa harapan. Ninanakawan ka na ng paulit-ulit, tas wala kang sinasabi. Wala ka na nga sinabi, kinampihan mo pa, nakialyansa ka pa. Kaya ngayon, alyansang diretso ko beta ka ngayon. Okay? So, yun lang gagawin nyo. Piliin nyo yung nasa tama, laging gumagawa ng tama, at yung nakikita nyong ayaw sa mali. At ang mga nasa linya ng ayaw sa mali at hindi marunong sumunod sa batas, dyan nyo tignan. At kung sino yung ayaw sa mali, yun ang iupo nyo. Okay? Anyways guys, thank you so much. God bless. Bye-bye.